Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sumentro pa rin ito sa pagtugon sa energy emergency at pakikipagpulong sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Ang buong linggo ng Pangulo ating pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang inspeksyon sa pagpapatupad ng service contracting program ng DOTR sa Araneta Bus Terminal nitong Lunes. Inalam niya kung maayos bang naipatutupad ang programa para matiyak na sa harap ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo ay kikita pa rin ang mga driver at operator. Sinabi rin ng Pangulo na ang SCP ay para rin sa mga pasahero dahil sa hatid nitong discount. Nagbigay din ng update ang Pangulo patungkol kay dating Congressman Zaldico na anya ay nananatili sa kustodiya ng Czech Republic. Kasabay ang pagtiyak na maiuuwi sa bansa at mapapanagot ang dating kongresista. Kinahapunan, pinanumpa ng Pangulo sa tungkulin ng bagong National Security Advisor na si Eduardo Oban Jr. bilang bahagi ng commitment ng pamahalaan na isulong ang pangmatagalang kapayapaan. Martes, pinangunahan ng Presidente ang ika-4 na pulong ng UPLIFT Committee para ilatag ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Dito binigyang diin ang mga hakbang sa pagpapauwi sa mga apektadong OFW at ang pagbibigay tulong sa mga apektadong sektor. Sa isang phone call, ipinaabot ng Pangulo ang kanyang pagbati sa punong ministro ng Thailand na si Anutin Charvirakul. Binigyang diin ng Pangulo ang matibay na commitment ng Pilipinas na makipagtulungan sa Thailand kasama ang pagpapalawak ng kooperasyon sa mga prioridad sa larangan ng enerhiya at seguridad sa pagkain. Miyerkules, dumalo ang punong ehekutibo sa pagdiriwang ng ika-100 anibersaryo ng canonical coronation ng Nuestra Señora del Rosario de Manawag. Sa nasabing okasyon, formal na iniharap ng first couple ang centennial crown kay Apostolic Nuncio Charles John Brown na kumatawan sa Holy See. Pinangunahan din niya ang pagbigkas ng centennial prayer sa isinagawang Misa Pontifical. Pinangunahan pa ng Pangulo ang panunumpa ng mga opisyal ng NTF-ELCAC. Tinalakay din sa pulong ng grupo ang seguridad, barangay development program at mga hakbang para sa kapayapaan sa mga komunidad. Pinanumpa rin niya sa tungkulin si Mel Senen Sarmiento bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU na naatasang magpatupad ng comprehensive peace process, kabilang ang pagsusulong ng usapang pangkapayapaan at rehabilitasyon ng mga dating rebelde. Huwebes, biyaheng Nueva Ecija ang Pangulo para inspeksyonin ang Palayan City Township Project na bahagi ng pinalawig na pambansang pabahay para sa Filipino Program o 4PH. Sa ngayon, nasa 200 pamilya na raw ang naninirahan sa pasilidad. Sinaksihan din niya ang distribusyon ng tig 10 kilong bigas sa 100 ambulant vendors at binisita ang Kadiwa Store. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.